Binatiko si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling kwestiyon ni Congressman Duterte kung may jurisdiction ba ang International Criminal Court o ICC sa kaso ng kanyang ama. At kung meron mang jurisdiction, maituturing daw bang crimes against humanity ang pagsugpo sa kriminalidad sa sariling bayan. Sa dokumento mula sa ICC, nakasaad na saklaw ng kaso ang mga pagpatay mula 2011 hanggang March 2019. Panahong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute na nagtatag sa ICC. CML Party List Representative Laila De Lima naman, pinuna ang presentasyon ni Attorney Nicholas Kaufman kay dating Pangulong Duterte bilang action hero para daw palabasing political persecution ang kaso. Lumang kwento na raw yan para bigyang katwiran ang mga krimeng ginawaan niya ng dating Pangulo. Ayon kay De Lima, hindi maluloko ang ICC judges sa mga ganyang presentasyon. Si De Lima ang nooy chairperson ng Commission on Human Rights na nag-imbestiga sa mga pagpatay sa Davao City noong mayor pa roon si dating Pangulong Duterte. Kaugnay sa pagkakabanggit ni Attorney Nicholas Kaufman sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa confirmation of charges hearing sa ICC case laban kay dating Pangulong Duterte, kausapin na natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Yes, good afternoon. Good morning. Good morning, Rafi, at good morning sa lahat na nakikinig sa atin sa inyong programa. Nanonood. Opo, ano po ang reaksyon ng Pangulo sa sinabi ng Duterte Defense Team na hindi tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pangako na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC? Sa ngayon naman ay hindi naman pa nakikipag-ugnayan ang ating gobyerno sa ICC. Ang ipinatutupad natin mismo ay ang ating batas, yung RA 9851, Section 17, at ating pakikipag-cooperate, pakikipag-coordinate sa Interpol at ang ating so wala namang hindi tinutupad ang Pangulo. At isa pa sa mga ipinunto po ni Attorney Kaufman ay ginawa raw ito ni Pangulong Marcos para i-neutralize ang dating Pangulo at kanyang legacy. Ano pong reaction dyan ng Pangulo? Ano bang ibig niya sabihin ng neutralize? Hindi ba ang kanyang kliyente ang eksperto sa pag-neutralize? Pag-neutralize sa media, pag-neutralize sa mga nasasangkot sa mga illegal drugs. At ang dating Pangulong Duterte, hindi sa bibig natin ang gagaling ito. Siya mismo ang nagsabi na siya ay nagpapapatay. At anong legacy ba ang sinasabi ni Atty. Kaufman? Ang legacy bang iniiwan ni dating Pangulong Duterte ay ang pagpapatay na madugong extrajudicial killings? Yun ba ang dapat na i-neutralize? Ay sa tingin natin dapat talagang matigil ang patayang walang kabuluhan, walang basihan, at walang hustisya. So sabi nga natin, Rafi, mukhang itong si Atty. Kaufman nagpapahid lang dahil wala siyang makitang ebidensya at depensa para sa kanyang kliyente lang sa ating Pangulo at sa para makaligtas. Pero ang usapan dito, yung kaso, ang mga krimen di umano naganap ay 2011 hanggang 2019. At that time, hindi pa Pangulo si Pangulong Marcos Jr. At lahat yan, nasaan ang depensa niya dyan? Ang ginagawa lamang niya ay paninira sa administrasyon para lumabas na kaawa-awa ang kanyang kliyente, para lumabas na maganda ang ginagawa ng Vice Presidente. Lahat ng ito ay ang pamumulitika. Yun ang totoong pamumulitika. Yusek, nabanggit nyo yung pag-neutralize sa media. Isa sa mga binanggit ni Atty. Kaufman ay parang media yung nagsimula dito sa kumbaga grand scheme para sirahan ng dating Pangulo. Ano pong reaksyon nyo dyan? Ikaw, Rafi, taga-media ka. Alam mo ang nangyari dito sa Pilipinas. At wala siyang, mukhang lumalabas na wala talagang depensa at hindi niya mapapasinungalingan ang mga akusasyon na naganap ng 2011 to 2019. Kaya kahit kanino na lang niya ipupukol ang kasalanan. Sa media na nag-inflate daw ng mga kwento, photographer na kumuha daw ng mga grieving families na kumbaga ay nakakapagbagabag damdamin. At pati Pangulo, pati yung pagpapadala doon na hindi dapat natin sundin ang ating sariling batas para lamang sa kanyang kliyente. May Pilipino, Rafi, mga Pilipino rin
ang nagsampa ng kaso. Mga Pilipino rin ang nagsasabi na sila ay biktima ng madugo at karumal-dumal na extrajudicial killings. So dapat ito pantay-pantay ang tingin dito, hindi lang iisa ang tinitignan dito. Ngayon po at nabanggit ang pangalan ng Pangulo, may balak po bang palasyo na makipag-ugnayan sa ICC o sumulat sa kanila para linawin yung mga sinabi ni Attorney Kaufman? Walang obligasyon ang Pangulo at ang administrasyon na ito na magpaliwanag. Hindi kasama ang Pangulo at ang administrasyon na ito sa kaso. Personal na kaso yan ni dating Pangulong Duterte at ang mga kapwa natin Pilipino ang nag-aakusa sa kanya. So wala pong papel ang administrasyon dyan. Mapunta po tayo sa ICC mismo. Susuportahan ba ang Pangulo sa isinusulong sa Kamara na muli pong sumali ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC? Sa ngayon, actually, Rafi, hindi po tayo pag-uusapan to. Pero kung magbibigay po sila ng suggestion, pros and cons and everything, maganda po na ibigay natin sa Pangulo to para maaral po niya. Sa ngayon po talaga kasi ang tutok ng Pangulo, ekonomiya, yung problema sa baha, pati employment rate, kailangan po maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Diyan po ang tutok ng Pangulo ngayon, serbisyo muna po talaga bago pamumulitika. Pero bukas naman po siya kung sakali mapag-aralan ang pwedeng pagsali ulit ng Pilipinas sa ICC. Sa lahat po ng issue na makakagat natin at sa kapwa natin Pilipino, bukas po ang Pangulo dyan. At ano naman po masasabi nyo ngayong na-refer na sa House Justice Committee yung 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte? Para sa Pangulo, kung ano yung proseso, dapat lang po masunod. Kung ano yung mga ebidensya, yun lamang po siguro ang dapat tignan. Yun lang po. May reaction po ba ang palasyo doon sa timing ng pag-anunsyo ng pagtakbo ng Vice President? Ngayon at nasa committee na ng House yung kanyang mga impeachment complaints. Katulad ng sinabi ng Pangulo, kung balak niyang tumakbo, good luck, it's your choice. Pero hindi po talaga ito binibigyan ng pansin ng Pangulo eh. Kung ano man ang anunsyo niyan, ang sabi ng Pangulo, nasa Naga City siya, kasama si Mayor Lenny, serbisyo muna bago politika. Bago mamulitika, serbisyo muna. Opo, mapunta naman po tayo sa meeting ni VP Lenny at dating VP Lenny at ng Pangulo. Kumusta yung pagkikita po nila? At doon sa mga doon sa Naga agad nasundan dyan po sa Malacanang. Hindi ba? Kumusta po yung meet-up nila? Actually, yung pag-meeting na yon, matagal na po kasi naka-schedule. Tinignan lang po kung anong date kasi may pinapagawa po talaga ang Pangulo doon patungkol po doon sa operasyon Oplan kontra Baha. So, mismong si Mayor Lenny ang nagsabi na Lunes pa lang po, nandun na po yung mga machinery, equipment. Tapos Tuesday, Chinese New Year po yan, nagtrabaho na po para maayos po yung estero sa Kakanal. Wednesday naman po kasi nag-announce ang Vice Presidente. So in other words, yung pong pagdalaw po talaga ng Pangulo doon ay naka-schedule po talaga. Ang nais po kasi ng Pangulo ay mayroon ng resulta. Yung kanyang inutos para maayos po yung estero, kanal at river dito sa Naga City. At yun po yung pinunta. So hindi po ito dahil may inanunsyo. Hindi nga po sa anunsyo ng Vice Presidente, it doesn't matter. It's so irrelevant. Sa kanya po at sa administrasyon na ito dahil trabaho lang po talaga tayo. Trabaho lang po ang Pangulo. At itong meeting po sa Malacanang, sino po yung pumili ng mga official na LGU officials na iimbitahan para dito sa launching ng Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program? Halos lahat po talaga ng officials po ng LGU ay imbitado. Sa ating pagkakaalam po ay OES po malamang at ang PMS po ang nagsagawa ng mga invitation. Kasama po ba si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa mga inimbitahan? Hindi ko po napansin. Tatanungin ko po. Hindi po kasi ako parte ng gumagawa ng invitation. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at sa ating mga kababayan. Good afternoon. Yan po si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Susubukan po namin hinga ng pahiya